Is 5G really worth it? 5G phone ka nga, pero may signal ba yan dyan sa inyo? Let's talk about it. So what is 5G nga ba? 5G means 5th generation, 4G means 4th generation, and 3G of course, it's 3rd generation. Apa na 2G, diba? 5G means 5th generation mobile network. It is the fastest, pinakapaspas, very responsive, and it is the modern karon panahon na, and worldwide it is being used. I'll show you the download speed of the 5G network and the 4G network. Here sa 5G network, maka-download ni siya og 1 GB per second, and ang 4G maka-download siya og 1 GB per minute. So layo kaayo ang iyahang diferensya, and you can see how fast the 5G is. But is it really worth it? Yes, it is worth it if you are living in the urban areas. Like if you are living in cities like Manila, Cebu, kana sila nga mga area kay super dagko na siya nga city, and most of its parts kay 5G capable na. And I'll tell you, if you are using a phone that is 5G capable, okay kay na siya. But if diri ka nagpuyo sa probinsya, labi na sa Davao nga area, Davao de Oro, Agusan del Sur, Agusan del Norte, o diri gyud sa Mindanao specifically, worth it ba? No. No good. Why? Tungod kay ang almost parts sa Mindanao is not 5G capable. Bisan pag mingon ta ang Davao City is 5G capable, but none of its parts kay mga iyahang lugar ba kay dili 5G capable. Now, kung ikaw, I'll give you an example. Ikintahay na ka sa Maragusan. You are using a 5G nga phone. Now, si phone nimo is gonna find a 5G network. Unya, si Maragusan wala man na siya 5G network. So what will happen? Si 5G gonna find harder sa signal sa 5G kay mo man iyang trabaho, no? So si phone nimo is 5G na, mangita gyud na siya signal nga ma 5G ka na. What will happen? Wala siya makuha nga 5G, and it's gonna fall back to 4G. And what's the worst part? Tungod sa kahinay sa signal diri sa Maragusan, 3G ra siya taman o LTE, no? Pero it's not worth it tungod kay it's gonna drain your battery fast. Like, dali ra kay kamalubat if naka-on imuhang 5G niya, imuhang cellphone 5G, no? Tapos walay 5G, sige ra na siya pangitag signal, sige ra na siya bounce back to 4G. So what will happen? Ang iya imuhang battery, magsige pod na siya og kaon kay mangita man siya signal. Kinsa man ang mangitag signal, kinsa may ga-provide ana para mabuhi siya, di ba, si battery? That's gonna drain your battery faster. So, sa ako personally, before, gagamit kog 5G, kay 5G maning iPhone 16 Pro, but it's not worth it kay malobat rag dali imuhang cellphone, dili gyapon kakuha 5G kay it's not capable, no? Ang area is not capable for 5G, so it's not worth it. So kung bisan pang imuhang cellphone diha 5G pa na diha ka mahal-mahal ra ba ipalit nimo, unya nara ka diri sa mga rural area or sa province area ka nakapuyo, it's not worth it kasi dili nimo magamit ang maximum nga purpose or ang kaya sa imuhang cellphone because wala may mahatag ang network sa imuha ana as it used to be, no? Remember nga kung hinay ang signal, mas dali ma-drain ang imuhang battery. So labi na sa mga iPhone users, as you can see, you are using a 5G. Anyway, ang mga 5G nga iPhones is from iPhone 12 pataas nga mga unit, that's 5G capable. Makabantay mo, dali ra kay ma-drain inyuhang battery because naka-enable inyuhang 5G, yet asa mo nagpuyo, na atas bukid. So it's not worth it, no? Ma-drain og dali ato ang battery health. Another thing, ang 5G kay naga-consume og mas dako nga data. Kasi as I've told you, nga ang 5G kaya niya mag-download og 1 GB per second. So ana kadako, dili kay nimo na ma-feel, no? Nga ingon ani ako ang gilog niya, dali ra kay nahurot. Isa pa, here's another thing that you should remember. Walay pulos na magpa-load ka nga na ay 5G. A lot of promos right now nga naga-introduce sila og only 5G. Magpa-load ka pero walay pulos, dili nimo siya magamit because your area is not 5G capable. So what's the use? So better magpa-load lang mo og kanang all data, no? All data. Kay mas maano jud ninyo ang inyong nabayad. Nabayad ni. If you're planning to buy a phone nga 5G, try to think sa kung asa ka permi. Kung naara ka permi sa inyong balay, wala kay gawas-gawas, di ka mo atog syudad, walay gamit na imuhang phone nga 5G. No, kay mostly ang mga upgrades karon sa cellphone kay kana lang iyahang mobile network ang kapaspason sa network. Pero kung kana ra imuhang apas, siyat naara ka sa rural area, ayaw na lang. Switch lang ka dito asa kung unsa gyud ang kinahanglan nimo. Kung mag-Facebook lang ka diha, LTE is very fine. 4G is really fine. Magtawag lang ka, mag-text, oh my God, 4G is fine. No? So,
if you are using a 5G phone, I'm gonna show you how you can turn it off ang imuhang 5G nga enabled sa imuhang phone kay naa naman gud daan diri sa imuhang cellphone now. Imuha nang i-turn off because wala gihapon na siya pulos diha og makadrain na sa imuhang battery. So i-off nimo na, and this is how you can turn it off and maximize I'm gonna show you how you can turn it off. This is for iPhones. You open settings and you go to cellular data options, and then voice and data. So it's set to 5G auto and you switch it to LTE. Now it will automatically change. Pwede po nimo siya i-restart. So my question is, do you really need 5G? Or it's just the hype? So a lot of people are using 5G now. So you can comment kung feeling ninyo nga worth it good siya para ninyo. Okay, for me, this is just my personal opinion, and hopefully you learn